Praise be the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Good morning po sa inyong lahat. Sa mga minamahal na kapatid, yung ating mga kapatid doon po sa Bataan, sa ating mga minamahal na kamanggagawa sa Panginoon. Good morning po sa mga senior citizens, sa mga minamahal naming mga panauhin na nagpaunlak po ng mga paanyaya ng mga kapatid. Binabati rin namin yung lahat ng mga manonood sa YouTube channel na ito. Isang maalab at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Muli natin purihin ang Panginoon. Bago po tayo magsimula ngayong umaga sa ating gawain, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Ama, salamat sa iyong kaloob na isang bagong araw. Inialay po namin ito sa iyong mabango at makapangyarihang pangalan. Nawa ang lahat ng aming gagawin ay magagawa namin o magawa namin ng may pagsasaalang-alang sa iyong kaluwalhatian. Patnubayan mo po, Panginoon, ang iyong buong bayan sa gitna ng masalimuot na panahon. Gabayan mo rin ang iyong lingkod sa aking mga iniisip, salita at kilos. At tulungan mo po akong maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala ng kabutihan at pagkikahayat sa buo niyang sambayan. Sana'y maparangalan at maluwalhati ka namin sa napakahalagang araw na ito sa lahat ng aming mga gagawin at sasabihin. Tanggapin mo po ang aming taos-pusong pag-aalay sa iyong karangalan mula ngayon at magpakilan paman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Nung ako'y nag-iisip kung ano po yung isusulat ko sa mensahe sa linggong ito, may mga struggles po ako dahil niisip ko po kung ano yung nangyayari sa bayan natin, no? Sa Pilipinas. Ano na ba itong mga nagaganap na ito na parang na-out of control na po ang ating estado, no? Kaya ako po'y nanalangin at ipinakita ng Panginoon yung mensahe na dapat kong i-deliver sa araw na ito. Alam nyo, noong panahon ni Isaias, that was about 700 BC, no? Ang kaharian ng Juda ay naharap po sa panahon ng panganib. Labis-labis po ang kanilang takot at pag-aalala at ang dahilan po, ang Assyria ay sumalakay mula sa hilaga. Sinakop nila ang bawat kahariang madaanan nila. Walang nagawa po ang mga bansang ito dahil po sa lakas ng kapangyarihan ng mga Assyrians. Maging ang mga hilagang kaharian ng Israel ay hindi po nakaiwas. Tiyak na sila'y sasakupin at gagawing mga bihag ng mga Assyrians. Habang ang mga Assyria ay papalapit sa Jerusalem, natural na ang mga tao ay labis na natakot at nag-alala kung saan po sila pupunta. Alam niyo, ganun po ang buhay ng tao. Pagka yung sobrang dami ng problema at may mga bagabag, hindi na alam ang gagawin. Gulong-gulo po ang mga mamamayan noong taon na yun. May mga ilang nagbigay ng payo na sumuko na lang sila sa Assyria sapagkat wala silang kalaban-laban. Ang iba naman ay tumingin sa dako ng timog, inisip nila na makipag-alyansa na lang sa Ehipto upang maligtas sila sa tiyak na kapahamakan. Those were the only choices they have. Samantala, ng panahong iyon, isinugo ng Diyos si Propeta Isaias upang balaan ang mga tao na huwag basta-basta na lang magtiwala sa payo ng mga tao sapagkat ang susi ng kanilang kaligtasan ay wala po sa Ehipto, kundi nasa kanilang pagtitiwala sa Panginoong Diyos. At kung sa Diyos sila magtitiwala, bibigyan sila ng katatagan ng Panginoon na kailangan nila. Lalo na ang mga nag-aalala, lalo-lalo na yung mga nawalan ng pag-asa. Sa Isaiah chapter 33, no?
Mababasa natin ang isang panalangin na inihayag ng Diyos kay Propeta Isaias tungkol po sa pagtitiwala. Ngayong umaga ay tututukan natin ang nilalaman nito. At ito nga po ay pinamagatang the stability of your times. No? Ganito po ang nilalaman ng aklat, aking babasahin, Isaiah 33, 2 hanggang 6. Kahabagan mo kami, O Panginoon. Kami naghihintay sa iyo. Ingatan mo kami araw-araw at iligtas sa panahon ng kaguluhan. Kapag ikaw ay nasa panig namin, tumatakas ang mga kaaway dahil sa ingay ng labanan. Ang ari-arian nila'y nalilimas, parang pananim na dinaanan ng balang. Dakila si Yahweh, ang trono niya'y ang kalangitan, maghahari siya sa Zion na may katarungan at katwiran. Siya ang magpapatatag sa bansa. Inililigtas niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman ang pangunahing yaman nila. Si Yahweh sundin at igalang. Nagsalita po ang propeta tungkol sa karunungan at kaalaman na maaasahan ng bayan ng Israel sa kanilang panahon. At ito ang binabanggit na karunungan at kaalaman ng Panginoon. At kung papasinin natin ang ibang pagkakasalin sa isay natin, sabi rito, He shall be the stability of your times. No? Stability of your times. He shall be the sure foundation of your times. No? Siya ang magpapatatag sa bansa. Iisa lang po ang tinutungo nito, walang iba kundi ang makapangyarihang Diyos na siyang may-ari ng langit at ng lupa. Bagamat libu-libong taon na nakakalipas ang pangyayaring ito mula sa panahon ni Isaias, totoo pa rin hanggang ngayon ang sinabi sa kanya ng Panginoon. Hanggang ngayon po. Ang lahat ng mga nangyayari ngayon ay nangyayari na noong una. Gayon din ang magaganap pa sa mga darating na panahon. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari ayon kay Solomon. Subalit, sa mga oras ng kaguluhan at pag-aalala, bibigyan tayo ng Panginoon ng katatagan sa ating panahon. Yun lang po ang pwede nating asahan. Liban sa iniibig niya tayo, liban sa kinakandili niya tayo, isang bagay ang maaari nating maasahan at ito ay ang katatagan ng ating panahon sa silong ng Diyos. Upang ilarawan kung gaano ito katotoo ngayon, bigyan natin ng mariing pansin ang kalalagyan ng ating panahon at ang epekto nito sa mga taong walang inaasahan. Come to think of it. Tayo nasa church tayo. Alam na natin, meron tayong direksyon. Alam natin ang nais ng Diyos, ano yung kanyang layunin. Pero yung mga taong nasa labas ng church, hindi nila alam yan. Naroon sila ngayon sa mga libangan. Maaring meron na ring awayan sa mga oras ito. Mga inuman. But for the children of God, malinaw sa atin yan. Bunga yan ng marami nating pag-aaral. Bunga yan ng ating pakikinig. Hindi masyadong mabigat dalhin dahil meron nakaantabay na salita ang Diyos na siyang magdadala sa atin sa dapat nating kalagyan. Now, let's go to Roman number 1. The unstable conditions of today. Kaya sinawag na unstable because hindi talaga maayos, no? Magulo. Naobserbahan naman niyo siguro sa YouTube, kung saan-saan pang mga balita, yung pong hindi maayos na takbo ng buhay ngayon sa Pilipinas. No? Kung mapapansin ninyo, wala nang halos nagbago sa panahon noon at ngayon. Liban sa naging mas masama pa po ngayon kaysa sa dati. Nung araw, masama na, pero ngayon mas masama pa. No? Ang mga magulang, labis na nag-aalala sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Pagdating naman sa trabaho, wala na pong security. Hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal ito. Pati ang panahon, wala tayong katiyakan dahil pabago-bago. Maging ang mga ahensya ng gobyerno,
nalilito kung uulan o magdidilubyo. Wala na tayong maasahan. Hindi natin alam kung ano ba nangyayari. Bakit itong init ito sobrang init? Nung araw nagpipreach ako sa kabila, naka-long sleeve ako, nakakurbata pa. Hanggang bataan, nakakurbata ako. Ngayon naka-short sleeve ka na, hindi naman naka-close neck, sobrang init. Ano ba nangyayari sa panahon natin? Maraming mga alalahanin na nagpapagulo sa isipan ng tao. Halimbawa, isa sa mga nakapag-aalala ng labi sa panahong ito ay ang hindi magandang ugnayan ng Pilipinas at ng China. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa pinag-aagawang isla sa West Philippine Sea. Kailangan pagtuunan itong mabuti ng mga taong malalamig ang ulo. Anumang oras ay maaaring sumabog ang digmaan at kung tayo ay sasalakay ng China, sino ang ating aasahan? Ang US? Sino may sabi sa inyong US ang aasahan? Ang sabi ng mga nagdudunong-dunungan, huwag daw tayong matakot sa China dahil tutulungan naman daw tayo ng US. Mga kapatid, kapag sinalakay tayo ng China, durog na ang Pilipinas, saka palang pinag-uusapan sa US Congress kung tutulong sila o hindi. Nakasaad po sa Mutual Defense Treaty Article 8 ang kasunduang ito sa pagitan ng Pilipinas at ng US. Ito lang po ang tanging magiging batayan kung tutulong sila sa Pilipinas o hindi. Doon sa mga war freak, sana basahin muna nila ang kasunduan ng US ng Pilipinas at huwag magdunong-dunungan at isiping kaya nating makipagdigma sa China. Sa halip, kailangan po mag-usap na mabuti ang magkabilang bansa. Nakakapag-alala po to. Ang yayabang natin kaya na raw natin makipaggera dahil andiyan dyan si tatay, malaki, maputi at maarmas. Anong ginawa nila sa Ukraine? Iniwan lang Ukraine. Ukraine, kaya yung presidente nagpunta sa Pilipinas, humingi ng payo at binigyan ng babala ang ating Pangulo. Ang Amerika hindi tutulong yan. Tutulong lang yan pag meron sila mga special interest. Basahin muna nila yung Mutual Defense Treaty, Article 8. Kumpleto po yun, binasa ko na po yun. Habang dinidigma tayo, nagmi-meeting sila sa Congress nila sa upper and lower house kung tutulong sila o hindi. Hindi po automatic yun, no? Yung Mutual Defense Treaty. Hindi lang po digmaan na nakakapag-alala. Letter A, we face many disturbing things. Ang banal na kasulatan ay puno ng pag-ibig at kaligtasang kaloob ng Diyos, ngunit dapat nating maunawaan na mayroon itong madilim na bahagi, ang mahihirap na desisyon na ginagawa ng di maka-Diyos ay nagbubunga ng kahabag-habag na kalagayan na humahantong sa pagdurusa o kamatayan. Marami sa mga ito ay pangkaraniwan na sa bawat panahon. Marami tayong kahirapang haharapin at mga pagsubok. Ang kalakalan at ekonomiya, ang mababang piso laban sa dolyar, ito ay ilan lang sa mga alalahanin ng tao na nag-aalis sa kanilang kapayapaan. Ang mabuti po'y basahin natin sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa 1 Corinthians 15:58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Pag inisip natin na inisip ang problema, wala pong katapusan yan. Pero pag nakatuto ka sa Panginoon, naalala ko po nung lumikha ang Diyos ng isda, kinausap niya ang dagat. Nung likhain niya ang punong kahoy, kinausap niya ang lupa. Nang likhain niya ang tao, kinausap niya ang kanyang sarili. Alam ba niyo kung ano mangyayari? Kapag inalis mo yung isda sa dagat, mamamatay. Kapag binunot mo ang punong kahoy sa lupa, mamamatay. Kapag inihiwalay mo ang tao sa Diyos, mamamatay.
ganun kalaki ang pangangailangan natin sa Diyos. Hindi tayo pwedeng mahiwalay sa Diyos. Kaya kailangan sa panahong ito, magpatuloy tayo gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Kailangan magpakatatag at huwag matinag. Yun ang sinabi. Maraming mga alalahanin ang tao katulad ng matataas na bilihin. Kagaya ng bigas. Akala ko nga, bababa na yung bigas eh. Lalo pang tumaas. Isama pa natin ang upa ng bahay, mga bayarin sa tubig at kuryente, tumataas ang halaga ng krudo sa merkado, ang pangambang baka sa mga susunod na panahon ay hindi na makapag-enroll si Bunso. Mga kakulangan ng trabaho. Paano kung masunog yung tahanan? Paano kung magkasakit? Paano yung mga hindi inaasahang kamatayan? Paano yung mga gawa ng kalikasan tulad ng malalakas na bagyo, lindol, baha at mga pagsabog ng bulkan? Ang ilang mga pag-aalala ay maaaring magmula naman sa banta ng mapaminsalang nuclear holocaust. Alam natin na mas magulo na ang mundo sa ngayon. Ano pa? Polusyon sa kapaligiran. Hindi ka na makasingkot ng malinis na hangin. Inflation, recession, AIDS, cancer, at ang pabalik-balik na COVID. Road rage, drive-by shootings. Nakakabahala na po. Hindi ba nakaka-depress ang mga ito? Nararanasan ito halos araw-araw sa ating mga buhay. Marahil napanood nyo kamakailan sa YouTube na may namaril ng sasakyan, tumagos ang bala sa kotse, at ang tinamaan ng bala ay ang kawawang driver, patay. Ito po yung sinasabi ni Job na maikli lang at walang katiyakan ng buhay. Basahin po natin sinabi ni Job sa 14:1. Ang buhay ng tao ay maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan. Hindi naman natin pwedeng sabihin na ang sarap ng buhay. No? Now, let's go to letter B. What are the effects of such things? Ano pa, kundi pagkabalisa at takot ng marami. Marami na nag-aalala. Marami na nananawagan. Ginoong Pangulo, makipagbati na kayo sa China, huwag na tayo makipag-away sa kanila. Pag ginera tayo, alam ba niyo kung mangyayari? Lanos po tayo. Wala po tayong mga underground na pagtataguan. Wala tayong sisilungan. Pulbos tayo rito. Ano pa ang epekto ng mga bagay na ito? Uncertainty about our future. Lalo na yung mga tao sa bagong baryo. Depresyon. Ang panahon natin ay tinatawag na neurosis age. Hindi exempted ang mga Kristiyano sa lahat ng ito. And we can also be affected. And we are being affected. Ano ang magiging reaction ng mga tao? Ang mga tao, nandoon sa mga barbershop, sa mga palengke, nagbubulong-bulungan, nagrereklamo. Sisisihin ng gobyerno sa lahat ng kahirapan. Marami ang mawawalan ng pag-asa, manghihina, ngunit nakalimutan ng tao na ang Diyos ay mayroong pangako. Ako yun lang ang gumigising sa akin lagi every time na nalulungkot ang isip ko. Di ba, diyan naman ang Panginoon. Kasi paano kung wala ang Diyos? Naisip niyo ba yun? Pero hindi lahat ng tao nag-aalala. Letter C. Some are not disturbed by such things. Even though they experience the same thing which devastate others, tulad ng halimbawa ng kakulangan sa pagkain, krimen, droga, at iba pa. Kahit na nakakaranas sila ng gayong mga bagay, kahit papaano, nakakahanap pa rin sila ng paraan para magkaroon ng pag-asa at maaasahan sa buhay. Bakit magkakaiba ang reaksyon ng tao? May nakukuha bang lakas ang ilan na wala sa iba? Meron po. Ang Diyos ang nagbibigay ng pag-asa sa panahon ng mga kaguluhan at
kabalisahan. Mula po sa ating teksto sa Isaiah, mauunawaan natin na sa kabila ng tila walang katapusang pagkabalisa at pag-aalala, nagbibigay ng katatagan ang Panginoon sa buhay ng tao. Ito mismo ang sinabi ni Propeta Isaiah sa 33:6. Ano sabi niya? Siya ang magpapatatag sa bansa. Inililigtas niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman ang pangunahing yaman nila, si Yahweh, sundin at igalang. Purihin nga natin ang Panginoon. Siya lang po ang magpapatatag ng bansa. Isipin niyong mabuti, wala po tayong ibang pag-asa, mga kapatid. Siya lang. Binibigyan niya ng karunungan at kaalaman ang kanyang bayan. Sino po ang kanyang bayan? Yung mga anak ng Diyos. Yung mga binago niya, mga dating mga taong masasama na binago niya at ngayon ay kasama niya sa kanyang gawain. Wala tayong ibang pag-asa. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga kabataan, nakala nyo, porque nag-aaral kayo, okay na. Tingnan nyo ang church, Nung bata sila, ayan, tinuturuan sa baba. Pag malalaki na, umakit sa taas. Nag-aaral sila, elementary, high school, college. O, di ba? Sabi mo, ay, lumalaki na yung mga bata sa Diyos, mapapakinabangan na sila. Hindi po. Pagkatapos ng graduate, trabaho na po ang atupagin niyan. At pagkakaroon ng jowa. Tapos magpapakasal na yan, mag-aasawa na yan. Nasaan ang ministeryo? Wala po. Very discouraging. Di ba? Nakita ko na ngayon yan. Nakikita naman niyo siguro. Pagkatapos yung mag-aasawa na, nasaan ang paglilingkod? Wala po. Wala. Sayang. Sabi, si Yahweh sundin at igalang. May layunin ang Diyos sa buhay natin, hindi po yung ganyan, aral, kakagraduate, trabaho, hanap ng trabaho, umiikot ang puwet sa paghanap ng trabaho, tapos eto na, mag-aasawa na, wala na, tapos na ang buhay. Di ba kayo tataka? Punta natin yung ikalawang bahagi. The stability provided by the Lord. Letter A comes through wisdom and knowledge. Listen, ang karunungan at kaalaman ang magbibigay ng katatagan sa ating panahon. Ito ang tutulong sa atin upang harapin ang lahat ng mga krisis sa buhay. Ang kaalaman ay makukuha mula sa pag-aaral at edukasyon, habang ang karamihan ay nagsasabi na ang karunungan daw ay nakukuha mula sa pang-araw-araw na karanasan. Ang kaalaman ay magbibigay ng linaw tungkol sa mga katotohanan, habang ang karunungan naman ay may kakayahang magbigay ng wastong mga desisyon sa buhay. Sa makatuwid, ang gabay, proteksyon at karunungan ay mula sa Diyos laban sa mga patibong ng buhay. Pag wala ka kasing alam sa buhay, mapapahama ka lang. Pag nag-asawa, kung sino-sino na lang ang pinipili, wala na, hindi na dumadaan sa prayer yan eh. Pagka nagplano yan, inuuna na yung plano niya, saka palang sumasangguni sa Diyos. Kaya, putik ang kinababagsakan. Mag-a-abroad, nagplano, wala namang counseling, isang araw darating sa harap ng pastor at pagpapapray over. Ang galing, ano? Ang galing. Wala po, mali po yan, mga style na yan. Bulok po yan. Sanggunin mo muna sa Diyos lahat bago ka humakbang, bago ka magdesisyon. Lapit muna sa Panginoon. Wala namang pinakamarunong sa atin kundi ang ating Panginoong Diyos lang. Sa Kanya ka lang lumapit. Tuturuan ka niya paano ka hakbang. Sabi po sa Kawikaan, Kabanatang 2, 6-15, pakinggan nyo. Sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan. Sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid, ang pamumuhay, at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Binabantayan niya ang daan ng katarungan at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Amen? Ang ganda, di ba?
Saan ka pa? Di ba? Ang mga talatang binasa natin ay nagsasaad tungkol po sa pagkakaloob ng Diyos ng karunungan at pangunawa sa kanyang mga anak. Wisdom provides reason for those who follow God. Those who pursue His wisdom to be confident in the face of adversity. They refer to God as a shield and a guard. Siyang nagbabantay sa mga namumuhay ng may integridad. Minsan yung integrity, hindi na rin alam ng tao yan. Wala na mga integridad, wala na mga principles. Basta makaahon lang, sige. Banat dito, banat doon. Hindi na po ginagamit yung yung mga prinsipyo ng Biblia. Yung mga aral na ito. Kaya sabi sa chapter 9, sa verse 9, kaya nga, yung maunawa ng katwiran at katarungan at iyong susundan ang landas ng kabutihan. Ano pa? Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan, madadama ang kasiyahang dulot nitong kaalaman. Ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat, ang unaway maglilihis sa likulikong landas. Ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Ilalayo ka rin ito sa mga tampalasan na ang landas na pinili ay landas ng kadiliman. Ang mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan, ang kanilang kasiyasi ay pawang walang kabuluhan. Sa ugaling taglay nila di sila maaasahan, sila ay hindi tapat, hindi mapagkakatiwalaan. In short, ang landas ng karunungan ay hindi lang yung magandang landas ng buhay na hinahangad ng tao, kundi ito ang pinakamataas na antas na may pinakadakilang pangako. Ang malungkot, kakaunti lang ang nakakasumpong nito dahil matitigas ang ulo. Batay na rin sa nakikita natin sa ating kapaligiran. Hindi na tayo kailangan lumayo pa. Kaya may magandang payo tayong mapapakinabangan kung seryoso nating uunawain sa pamamagitan ng kaalaman ang karunungang hatid nito sa atin. Ganito pa po ang payo sa Kawikaan 2:20 hanggang 22. Kaya nga, tahakin mo ang landas ng kabutihan. Huwag itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Very personal siya. Very personal. As if God is talking to you. Very personal. Tahakin mo ang landas ng kabutihan. Huwag mong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Verse 21. Pagkat ang mabuting tao'y magtatagal sa daigdig, ang may buhay na matapat ay hindi matitinag. Ngunit, ang masama sa lupa ay mawawala, bubunutin pati ugat ng lahat ng mandaraya. Minsan, Christian na, ganun pa rin Sinungaling pa rin. Di ba? Yung blessing tuloy, parang itinataboy, pinapagpag yung blessing. No? Alam niyo, kung diringgin at susundin natin ang payo na ito, wala po tayong ipag-aalala sa oras ng kagipitan. Kaya nagtataka ako sa mga Christian na di-depress. Ano depress? May anxiety raw. Ano anxiety? Pag nasa Diyos ka, walang anxiety. Ano ka? Yan ang mga bukang bibig ng mga tao sa sanlibutan, anxiety, depression. If you are with God, you're walking with God, anong anxiety sinasabi mo? Anong depression sinasabi mo? Wala niyan. Likang isip mo lang yan. Nakikitulad ka lang doon sa mga taong hindi mananampalataya. Namatayan ka. Ano ipag-aalam mo? Namatay. Namatay. Di ba? Namatay na. Ano pa ipag-aalala mo? Madidepress ka? Bakit? Namatay na May isang bata, mahal na mahal niya yung aso niya. Mahal na mahal niya yung aso niya. Araw-araw pinapakain niya, pinaliliguan niya. Katabi niya, pag natutulog siya, makinggan niyo ito, yung mga may alagang aso. Mahal na mahal niya yan. Binibili pa niya ng masarap na dog food yan. Minsan nga, wala siyang ulam, yung aso meron Sobrang pagmamahal niya sa aso na yan.
Isang araw, nagkasakit yung aso. Naku, dala sa doktor, di ba? Veterinaryo, injection dito, injection doon. Kawawa na may aso, nandulupay-pay. Isang araw, namatay po yung aso niya. Iyak nang iyak yung bata. Iyak nang iyak siya. Nanalangin siya ng gabi. Sabi niya, Lord, bakit mo kinuha yung aso ko? Yun lang ang libangan ko, yun ang laruan ko, yan ang lagi kong kasama, Lord. Bakit mo kinuha? Ba't hindi mo na lang siyang hinayaang mabuhay? Iyak nang iyak yung bata. Hindi kumakain, 2 araw na. Nangusap yung Panginoon sa kanya, sabi ng Panginoon, anak, meron din akong minamahal na anak. Pero kailangan siyang mamatay para mabuhay ang sangkatauhan at malayo sa kasalanan. Minsan di natin naintindihan eh. Nagkasakit yung aso natin, nabibigla tayo, iyak tayo ng iyak tayo ng. Eh yung ang anak ng Diyos eh. Dinala doon sa krus ng Kalbaryo para mamatay para sa atin. Malungkot ang ama, pero kailangan eh. Kailangan maintindihan natin. Kailangan tingnan natin ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Why do we come to church? Bakit tayo nagtsatsagang umupurto ng 1 oras samantalang ang pastor nakatayo? Di ba dapat, kung komportable kayo, dapat komportable din ako. Talagang ganun eh, may mag-aalay ng oras at panahon. Kung di mo nagagawa yon, malaking kulang mo sa buhay. Kung kami lang ang nangangaral dito, kayo nakaupo lang dyan, wala kang naiaambag. Kahit ano. Kaya nga, kung maayos ang ating relasyon sa Diyos, gaya na sinasabi ng salita, kung diringgin natin at susundin natin ang payo na ito, wala po tayong ipag-aalala sa oras ng mga pag-aalala, depression, wala po yan. Maliwanag po sinasanad ng Diyos sa landas na dapat natin tahakin. Narito po ang ilang pang paalala na kailangan natin seryosohin. Kawikaan 3:21 hanggang 26. Ano sabi? Aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala. Huwag babayaang makaalpas sa isipan at gunita. Pagkat dulot nito'y masagana at marangal na pamumuhay. At kung magkagayoy, lalakad kang matiwasay, sa landas mo'y hindi ka matatalisod. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin. At lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh, ang kaagapay mo, at di niya hayaang sa bitag ikay masilo. Purihin pa nga natin ulit ang Panginoon. Ano ang tawag dito? Hindi ba katatagan? Kaya nga, pag dumating ang anxiety, stress, o anumang gamundong problema, huwag ma-depress at tumangis po tayo. Sa halip ay tumawag sa Diyos. Humingi at makakasumpong ka. Kaya yung pag-aalala at depresyon ay hindi po dapat binibigyan ng daan sa ating buhay sapagkat mga armas ito ng dyablo para sirain at papagsakin at papaghinain ang mga mananampalataya na nagmamahal kay Kristo. Effective si Satanas eh. Nako, ito yung kapatid na depressed na. Ito yung kapatid, sobrang pag-aalala. Eh, yan ang gusto ng dyablo. Mag-alala kayo. Alam niyo, pagka nag-aalala kayo, hindi na kayo makagawa ng plano, wala na kayong programa. Gusto niyo ma-solve yung pinag-aalala niyo. Wala na, huminto ka na. Huminto na pati oras sa'yo. Kasi nga, puro alalahanin eh. Naku, paano na yung katapusan? Paano na? Nakita niyo po yun? Ang Diyos po ay nakahandang magbigay ng gantong karunungan sa mga taong handang lumapit sa Kanya. Yun ang sinasabi lagi ng Bible.
Kung maalala nyo, ganito ang sinabi ni Apostol Santiago sa chapter 1, verses 5 to 8. Ano sabi niya? Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, importante po kasi yan eh. Kung kulang ka, eto sabi, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Kita nyo na? Subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Sabi ni Lord, ano ba talaga gusto mo? Pagdating ng problema, ikot ka agad eh. Hindi alam o ano gagawin. Nakakalimutan niya yung Diyos. Nakakalimutan niya yung Diyos na lumikha sa Kanya. Pabago-bagong isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. You know what? It means without reservation, without having second thoughts, wholeheartedly, humingi ng karunungan sa Diyos at bibigyan niya ng karunungan ang humihingi ng walang pag-aalinlangan. Remember, God will not hold back. In my many years of experience with God, alam niyo, again, ang pwede ko lang naman talaga ipagyabang ang Diyos lang eh. Masarap na sa Diyos ka umaasa. Huwag kung kani-kanino, huwag sa asawa, huwag sa anak. Paglaki ng anak ko, pang makakagraduate na yan. Ako. Eh, paano kung hindi mangyari? Di-disappointment ang aabutin mo. O, akala nyo, lalaki ng pag-asa nyo sa mga anak nyo. Tigilan nga nyo. Paglaki daw ng anak, pag nakatapos daw, ay, makakaalis na kami dito sa maralita naming kalagayan. Sigurado ka, baka hindi pa nga graduate yan, mag-asawa na yan eh. Iwanan kayo lahat yan. Di ba? Nag-aaral pa lang, buntis na. Alam mo ba yon? Alam mo ba ang ginagawa ng anak mo? Ha? Alam mo ba kung sino katagpo niyan? Buong tiwala mo. Di ba? Baka yung ginagawa ng anak mo, ginawa mo rin nung araw eh. Tapos aasahan mo yan. Ang Diyos hindi magdadalawang isip at buong puso kang bibigyan ng karunungan. Unang-una, the stability provided by God, letter B, comes through salvation. Ito yung katatagan na ibinigay ng Diyos sa atin. No? First, it comes through wisdom and knowledge. Secondly, it comes through salvation. Malinaw yan. Doon sa mga engot, kawawa kayo. No? It comes through the strength of salvation. No? Kung alam nating iniligtas tayo ng Panginoon para makasama siya magpakailanman, kailangan natin maging matatag na harapin ang masamang kalagayan ng henerasyong ito. Nababalitaan ko sa mga kapatid, dami mga may sakit eh. Yung asawa, yung anak, yung nanay, may mga sakit, may kung ano-ano. May mga sakit na cancer, may mga stages na, etc., etc. Hindi mo matatapos yan. Darating lahat yan. Darating lahat yan. Wala tayong gagawin sa buhay na ito, kundi ingatan ang kaligtasang pinagkaloob ng Diyos sa atin. Yan ang ingatan nyo. Kung meron precious sa buhay niyo, this is the precious one. Salvation. Ano nga naman ang iintindihin pa ng tao kung kasama niya ang Diyos na lumikha sa kanya? Meron ka pa bang iintindihin? Wala. Kasi lahat ng payo galing sa Diyos. Lahat ng desisyon galing sa Diyos. Ikaw, anak ka, sumusunod ka sa iyong Diyos. Ganun po yun. Pansinin po natin ang matatag na paninindigan ng Apostol Pablo dun sa 2 Corinthians chapter 5, verse 1. Ano sabi niya? Alam nating kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon na tumutukoy sa ating katawang lupa, tayo may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanan ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Ano po ibig sabihin yan? Yung kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin, ito yung katawan natin, ito yung toldang tinatahanan natin. Pag nasira na, meaning namatay na, wala na. Naintindihan niyo yun? Temporary lang pala itong katawan na ito because one day, it will come to pass. Naintindihan niyo yan?
Yan, tinutukoy yung ating katawan lupa. So tayo may tahanan sa langit. Kaya ito pala, may iwan talaga ito dahil ang punta natin sa langit. Ang biyahe natin, langit. Hindi dito sa lupa. No? Matatag ang pag-asa ni Apostol Pablo, no? Ano man ang kahinatnan ng kanyang buhay. Inilarawan ni Apostol Pablo na ang ating mga katawan ay ang toldang tinatahanan natin bilang pansamantalang tirahan lamang tulad ng isang tent. Nakuha nyo na? Naalala nyo, kapag nagdaraos tayo ng family camp, nagtatayo tayo ng tent para may pansamantala tayong matulugan sa camp. Pagkatapos ng camp, inililigpit din natin ang mga tent na to. Hindi kasi natin ito tinayo para gamitin ng habang buhay. Nagbibigay lang itong tent na to ng pansamantalang kandungan laban sa lahat ng elemento ng panahon. Ganon din po yung katawang lupa natin. Hindi pang habang buhay, kaya hindi dapat labis na nag-aalala. Kaya nga sabi ko, kung namatay naman ako kasama ko, Panginoon, so what? What's the problem? Magtitiis nga lang ako, magkasakit ako. Sumasakit yung rayuma mo, yung mga arthritis mo, ganun dadaanan mo talaga yan. Walang exemption dyan. Pero ang sigurado, makakasama mo ang Panginoon mo kung maayos ka sa harapan ng Panginoon. Get nyo? Tahimik na tahimik kayo. Ha? Mukhang nagko-concentrate kayo. Mabuti yan. Ha? Hindi pang habang buhay, itong buhay na to. Short lang yan. Mamaya, maalala nyo na naman yung sinabi ni Job. Ano pa? Ano pa sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5, verse 5 to 8? Ano sabi niya? Ang Diyos mismo ang nagtalaga sa atin para sa gantong pagbabago. At ibinigay niya sa atin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Kaya't laging malakas ang ating loob. Kahit na alam nating habang tayo narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. In short, to be absent in the body is to be present with the Lord. Kaya anong inaalala mo kung mamatay ka? Anong inaalala mo? Ba't ka nag-aaral? Ba't may anxiety? Bakit may depression? Yun yung mga taong walang Diyos. Kasi yung lahat ng mga kahirapan, problema sa buhay, talagang dadaanan natin yun. Kailangan natin kumain, kailangan natin matulog, kailangan natin magtrabaho at gumawa ng mga bagay para sa Panginoon. Normal po yun. And one day, patay ka na. Ang maganda, hindi ka nahinturo sa kamatayan. Sinalo ng Diyos. Yung kamatayan mo sa lupa, inilipat sa langit ang buhay mo. Amen? Hindi ka kasi panlupa. Panlangit po tayo, purihin ang Panginoon. Huh? Tandaan po nyo yon. To be absent in the body is to be present with the Lord. Paghiwalay mo na rito, Diyos na ang pupuntahan mo ron. No? Tinalakay ni Apostol Pablo ang mga pagsubok at kapighatiang kinakaharap ng mga Kristiyano at inihambing ang mga ito sa walang hanggang kaluwalhatiang naghihintay sa kanila. May comparison no? Binigyan din rin niya na habang ang mga mananampalataya ay naninirahan sa katawang lupa na kanyang matalinghagang inilarawan bilang mga tolda, no? Umaasa sila sa isang walang hanggang buhay sa langit. Walang hanggang buhay sa langit. Na hindi itinayo ng mga kamay ng tao, kundi ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan ay para sa lahat ng mga na kay Kristo. You hear it right. Ang buhay na walang hanggan ay para sa lahat ng na kay Kristo. Sorry na lang kung wala ka kay Kristo. Naintindihan mo yun? Yun po ang message. No? Isang tahanan na mananatili magpakailanman. Kaya ang pagliligtas ng Panginoon ay makakatulong sa atin upang matatag nating harapin ang lahat ng pag-aalala, mga kahirapan o maging ang kamatayan dito. Ito ang katatagang maaari nating panghawakan. Kaya tama ang sinabi ni Job,
sa 14:1, ang buhay ng tao ay maikli lamang subalit punong-puno ng kahirapan. Naintindihan niyo ba yan? Ibig sabihin, yan talaga ang buhay. Akala niyo puro ang buhay, sarap, saya. Lahat po yan sa pansamantala lang. Yung masaya ka ngayon, mamaya hindi na. Malusog ka ngayon, mamaya hindi na. Get nyo? Ngayon may trabaho ka, bukas wala na. Huh? Nakita niyo yun? Nakita niyo yung driver, nagdadrive lang, tinamaan ng bala, patay. May plano sa buhay yon. May plano yun sa mga anak niya, sa pamilya niya. Pero, ang buhay ng tao ay maikli lamang. Kaya nga, sayang ang buhay natin kung di natin magagamit yan sa Panginoon. Maliwanag rin para kay Apostol Pablo ang mga bagay na kanyang nakagisnan. No? Sa kabila ng kahirapan sa buhay, patuloy po siyang nagtitiis sa mga kapigatiang dinanas niya. No? Ganito po ang patotoo niya. Basahin natin sa 2 Corinthians 4:16-18. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Dapat ganyan tayo. Mga kapatid, dapat ganyan tayo. Ulitin ko, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy naman lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandali ang kapigatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Take note, ang bahagya at panandalian, hindi kasi permanente yan eh. Yung mahirap ka ngayon, bukas hindi naman eh. Ngayon hindi nakakain, bukas makakain ka, mamaya makakain ka. Panandalian lang kasi lahat ito eh. Mamaya marami kang pera, mamaya wala na. Kasi lahat yan panandalian lamang eh. Kaya hindi tayo dyan umaasa. May mga kapigatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Kaya nga bakit tayo mag-aalala samantalang matatag ang kinabukasang inilaan sa atin ng Diyos? Yung mga na kay Kristo na hindi pababayaan ng Diyos. Tingnan natin kung ano sinasabi ni Apostol Pablo tungkol sa mga bagay na to. Romans chapter 8:31-39. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino makakalaban sa atin? Get nyo? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos, gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila? Sino ang hahatol na sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin? Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kagaluhan kaya, ang kapigatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Alam niyo, inisa-isa po ni Apostol Pablo ang pangkaraniwang mararanasan ng mga taong umiibig sa Diyos. Ano sabi? Ang kaguluhan kaya, ang kapigatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? No one can hold you. Inisa-isa po ni Apostol Pablo yan. Ano pa sabi niya sa verse 36? Ayon sa nasusulat, no? Dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Amen po ba? Bakit po sinabi ni Apostol Pablo ito? Bakit? Ito po ang katwiran niya sa verse 38 hanggang 39. Sapagkat
natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataas-taasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. Do I hear amen? Tama po ito. Ang karunungan, kaalaman at kaligtasan na matatagpuan lamang sa Panginoon ay nagbibigay ng katatagan na kailangan natin sa ating panahon. Ang hirap kasi ng buhay ngayon, isipin mo. Sabi yung bigas daw, bababa ng 20 pesos. Eh ngayon, 60 pesos na. Hindi ka naman pwedeng lumipat from bigas at kumain ng kamote na lang. Mahal din yung kamote. Eh, wala ka nang kakainin. Di ba? Kaya kung wala ang Diyos, patay tayo riyan. No? Ang karunungan at kaalaman ay nagbibigay ng matatag na pag-asa, no, sa hinaharap nating buhay. Ang kaligtasan ay nagbibigay ng katatagan upang harapin natin ang lahat ng kahirapan na hantong sa kamatayan. Ang karunungan, kaalaman at kaligtasan ay magkasamang magbibigay ng matatag na kinabukasan sa lahat ng mga na kay Kristo Jesus. Yan ang katotohanan yan. Sorry na lang, no? Yung mga wala kay Jesus, yun po ang malaking problema. And for those of you, meron akong kapatid na kinausap, yung nanay, wala rito. Hindi ko alam ano bang inaarte-arte ninyo? Pag hindi po naligtas ang tao, pag ang tao wala kay Kristo, mapapahamak siya. Kawawa magiging kalagayan niya habang buhay. Pagka sa kainan, hiyayaya mo, sumasama ang magulang mo. Pag pinasyal mo sa molo pa siya, tuwan-tuwa, sasama siya. Pag niyaya mo siya, ay sumama. Wala bang kapangyarihan ng Diyos? Ano kaya ang ginagawa natin? Wala ba tayong kapangyarihan? Tandaan nyo, yung mga lahat na mabubuting bagay, inilaan ng Diyos sa kanyang mga anak lamang. Yung hindi anak, sorry. Yung mga hindi anak dito, magtanong na kayo, paano ba yun? Paano ba maging anak ng Diyos? Magtanong kayo! Dahil pag hindi kayo naging anak ng Diyos, mapapahama kayo. Kawawa kayo. Para bang, kala nyo, baliwala lang yung... Yun daw mga matatalino, yung matatalino humahanap ng kaligtasan. Yung mga mangmang, binabaliwala ang kaligtasan. Sayang. Now, in the following text, we will see, Roman number 3, the key to this stability. Letter A, it is the fear of the Lord. Kita nyo? Saan magagaling yung katatagan? Yung takot natin sa Diyos. No? Pansinin natin na ang pagkatakot sa Panginoon ay susi ng matatag na buhay. Gaya ng nabanggit, ang pagkatakot sa Panginoon ang simula ng karunungan. Basahin natin yung Kawikaan 1:7. Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Kaya sabi ko kunay, mga marurunong, hinahanap niyang kaligtasan. Yan yung marurunong. No? Ito ang simula ng kaalaman, ang sabing ganun. Sabi pa sa Kawikaan 9:10, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Andun lang po yun Karunungan, kaalaman, kaligtasan. Those three are very, very important. No? To fear God isn't about being afraid of God. Mali po yun. No? Na yung pong pagkatakot sa Diyos, ibang klaseng takot ang nadadama mo, hindi po ganun. Ito po ay tungkol sa malalim na pagnanais nating mahalin, makilala, magtiwala at maglingkod sa Kanya. To be in awe in Him. Or rather, to be in awe of Him. No? Yung mga taong may wastong pagkaunawa sa papel ng Diyos ay may malinaw na pananaw sa katotohanan. At ito po ihahantog sa matatag na kinabukasan. Ang Bible punong-puno talaga ng information, no? Naghahatid siya ng karunungan.
para doon sa mga taong hindi marunong. Binabasa ito para matutunan, para maunawaan. Mga Gawa, chapter 10, verse 34 to 35. At nagsalita si Pedro, ngayong kulubusang naunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Ganyan ang Diyos, hindi siya nagtatangi. No? No? Yung mga taong may takot sa Kanya, ang pinagpapala talaga. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya. Now, the message of salvation is given to those who fear Him. Those who fear God. Mga Gawa 13:26. Mga kapatid, kung mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Nakita niyo po yun? Mga taong may takot sa Diyos, ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Sabi naman sa Philippians chapter 2, verse 12, kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo, pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Now, you may ask, okay, why the fear of the Lord is necessary? Letter B. Bakit ang pagkatakot sa Diyos ay kailangan? Mga kapatid, sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon, humihiwalay ang tao sa kasalanan. Lumalayo siya dyan. Pagka may takot ka sa Diyos, siyempre ayaw mo ma-offend si Lord eh. Right? Tama po ba? Sino gusto ma-offend ang Lord? Sige, taas ang kamay. Natural, ayaw natin ma-offend ang Panginoon, di ba? Ano po sabi sa Kawikaan 16:6? Katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran. Ang sa Kanya'y gumagalang at sumusunod, malayo sa kasamaan. Diyan nag-umpisa yun, yung takot mo sa Panginoon. No? Ang paggalang sa Diyos at sa Kanyang matuwid na paghatol ay isang mabisang motivation po upang lumayo tayo sa kasalanan at bumaling sa Diyos. No? In the fear of the Lord, there is strong confidence, a place of refuge. No? Kawikaan 14:26. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Notice the word, kanina pa yan yung matatag. Kanina pa yan, oh. May hatid na katatagan sa buong sambahayan. Saan nagagaling po yan? Yung paggalang at pagsunod kay Yahweh. Ang dulot niyan ay kapayapaan. May hatid na katatagan sa buong sambahayan. Kapag tayo ay sumunod sa Diyos, hatid nito ay karunungan, kaalaman, katatagan at kaligtasan sa ating panahon. Meron pa po, Kawikaan 14:27. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay at ang taong mayroong nito ay malayo sa bitag ng kamatayan. It's all there. Kung nagbabasa tayo, alam nyo, ma-inspire kayo. Ito pala yung mga pangako ng Diyos. Oh. Kaya yung anxiety, hindi dadapo sa yung anxiety. Ako nga po, nakatingin ako nung Biyernes na pinag-uusapan, puro anxiety, depression, saka mga... Pag nasa Panginoon ka, wala po yan. Honestly, wala po yan. Promise. Wala po. Andiyan yung problema, nakikita mo, pero di ka nag-aalala. Kasi alam mo, may Diyos na tutubos eh. May Diyos na gagawa ng paraan eh. Hindi naman ikaw ang gagawa ng paraan eh. Everything we submit to God. Lahat ng pag-aalala natin, dinadala natin through prayers. Pag nilagay mo na sa kamay ng Diyos yan, wala ka ng pakialam. Bakit? Kasi ang gagawa ang Diyos, hindi ikaw. Ang gagaling natin eh. Minsan may problema na tayo pang gumagawa ng paraan. Hindi po ganon. Mawawala ng kabuluhan ng Diyos sa buhay mo pagka ganon. Ikaw pala lahat ang magaling. Ikaw ang gumagawa ng paraan lahat ng problema mo. Ang galing mo. Para ka na rin palang Diyos. Kaya nga may Diyos eh. Naintindihan niyo ba? Itong mga batang ito, kung hindi ito magpapatuloy, isang araw, mga magnanakaw yan. Mangungulimbat, mga extortion, mga harang sa daan yan. Pero tama, natutunan nila ang tamang landas
dumalo sila sa church at nagpapatuloy sa pagdalo, lalaki silang mga mararangal na bata at kapag-ipakinabang. Simple. Alisin mo yung depression, alisin mo yung mga anxiety na yan. Ako, alam ko mamamatay ako. Isang araw mamamatay si Ruby, mamamatay ako. Alam na namin yan eh. O ano dapat ipag-alala namin? Diba? Kayo, alalang-alala. O, paano ko namatay si ano? Paano ko namatay si ano? Ang tanong, alam mo bang mamamatay ka? Oo. O ano inaalala mo? Alam mo wala mamamatay ka eh. Ano pang aalalahanin mo? Diba? May madadagdag ba na isang araw sa buhay mo kung mag-alala ka? Pagka nag-alala ako, hindi ako mamamatay, mapupuspond. Hindi sa 2024, sa 2028 siguro. Pagdating sa 2028, mag-aalala na naman ako, madadagdagan na naman ako ng mga taon. Mangmang. Kamangmangan po yan. Lahat tayo mamamatay. Mahalaga, tingnan natin yung buhay natin. Ano ba ginagawa natin? May mga ginagawa ba tayo na ikinararangal ng Diyos? Sa tingin ninyo, yung mga ginagawa natin, natatouch kaya ang Lord? Ang haba ng buhay natin dito sa lupa, ano na ba naiambag natin? Ano na ba nagawa natin? Kita nyo? Bakit nandun tayo sa pag-aalala? Bakit nandun tayo sa mga worries? Get nyo? Ngayong umaga, niliwanag ng Bible. Wala. Ang worry, wala sa atin. Sabi ni Santiago, kaya wala kayo, hindi nyo hinihingi. Ang kulang nating karunungan, yun ang kailangan natin hingin sa Diyos. Kasi pagka may karunungan tayo, mauunawaan natin yung mga gawa niya. Makikita natin ang saloobin niya, makikita natin yung mga inihilera niyang layunin para sa buhay natin. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, ang kahalagaan ng paksa natin ngayon ay yung mga taong hindi matatag, pakinggan nyo yung mga taong hindi matatag sa panahong tulad nito, gaya ng sinasabi ng ating paksa, ay dadapuan ng anxiety, stress, and depression. Tandaan nyo yan, Yung mga taong hindi matatag sa panahong ito ay makakaranas at dadapuan ng anxiety, stress, and depression. Nangyayari ito kapag ang tao ay kulang sa karunungan, kaalaman, at walang tiyak na kaligtasan mula sa Panginoon. At dahil walang takot sa Panginoon, kulang sila sa maraming bagay. Ang wastong pagkatakot sa Panginoon ang mag-uudyok sa kanila upang tumalikod sa kasalanan at bumaling sa Diyos. Okay? Stop. Sa gayon, masusumpungan nila ang karunungan, kaalaman at kaligtasan. Kaligtasan na magbibigay sa kanila ng katatagan sa kanilang panahon. Dahil kasama mo ang Diyos, magiging matatag ka. Wala ka nang dapat ikatakot o ipag-alala sa buhay. Tandaan mo, kapatid yan. Maaaring mawalan ka ng anumang bagay na mahalaga sa iyo, maaaring masaktan ka, maaaring mabigo ka o magdusa sa buhay na ito. Makinig kang mabuti ngayong umaga. Tandaan mo lamang na hindi ipinangako ng Diyos na magiging asul palagi ang kulay ng langit. Hindi rin ipinangako ng Diyos na dahil mainit ang araw, hindi na bubuhos ang ulan. Hindi niya ipinangako na sa kagalakan ay wala ng kalungkutan o maging ang malusog ay wala ng sakit o karamdaman. Ngunit tandaan natin, mga kapatid, na ipinangako ng Diyos ang lakas na ibibigay niya sa atin araw-araw. Ang kapahingahan para sa mga pagod at nahihirapang katawan. Ang atid niyang liwanag sa ating daraanan, ang katatagan sa mga pagsubok na ating mararanasan, ang atid niyang tulong sa mga nangangailangan, ang walang humpay na pakikiramay niya sa maghapon o magdamagman. Ang pangako ng Diyos ay ang walang hanggang pag-ibig at buhay na walang hanggan. Yan ang pangako ng makapangyarihang Diyos. Magpasalamat tayo at purihin natin ang Panginoon.
Tayo po ay tumayong lahat at tayo po ay manalangin, mga kapatid. Maganda yung magmuni-muni po kayo. Ngayong umaga, magmuni-muni po tayo. Pag-aralan natin, balikan natin sandali yung tinalakay natin. Huwag tayong mag-shortcut. Mamaya habang tayo nakaupo sa ating mga fellowship, gunitain natin ang pangako ng Diyos. No? Huwag tayong mabahala. Alalahanin natin yung pangako ng Diyos. No? Tanggapin natin ang panalangin ngayong umaga ng sama-sama sa Panginoon. Amang mahabagin, Diyos na gumagabay sa amin, gawin mo kaming masunurin, Panginoon. Huwag lamang kaming mga tagapakinig ng salita, Panginoon, kundi mga tagatupad din naman. Samahan kami ng banal na Espiritu at bigyan kami ng karunungan at kaalaman sa lahat ng mga ipinahayag sa amin ngayong umaga. Lord, huwag mong hayaang mawala sa amin ang pag-ibig. Bigyan mo kami ng matatag at matibay na pananampalataya. Pagtitiis sa anuman. Lumayo sa kasalanan na maghahatid ng pagdurusa, kahirapan at kamatayan. Tulungan at samahan mo kami na maligtas mula sa kamay ng kaaway at maging malayang sumunod sa iyong ganap na kalooban. Salamat po, Ama. Salamat sa iyong mensaheng ibinigay sa iyong anak. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Karapat-dapat ka sa aming mga papuri, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Tanggapin natin ang biyaya ng Diyos. Itaas natin ang ating mga kamay na may pagsuko at paggalang sa Kanya. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ng buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan ninyo na tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay nito. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo at ang lahat ay magsabi ng purihin natin ang Panginoon.